Sa pasilyo ng isang ospital sa Paris, isang lalaki sa katanghaliang gulang ang biglang bumagsak. Atake sa puso. Sa sandaling iyon, na walang sino man sa paligid, isang babaeng doktor mula sa silangan, ang dali-daling lumapit. Sa bawat galaw ng kanyang mga kamay, napipigil ng mga tao ang kanilang paghinga at isang himala ang naganap. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nagsimulang magbulungan ang buong ospital, ngunit walang sinuman ang handang kumilala sa kanya. Sa halip, mas naging malamig pa ang pakikitungo nila sa kanya. Tila ba may kinatatakutan sila? Ngunit 2 buwan ang lumipas, isang mas malaking pagsubok ang dumating. Isang 68 taong gulang na matandang lalaki na may punit sa aorta. Ang pinakamahuhusay na doktor ng France ay sumuko na. Imposible raw. Ngunit siya ay humakbang pasulong. Sinabi ng lahat na nababaliw na siya. Umilaw ang mga bumbilya sa operating room. 8 oras. Nag-iisa siya. Walang sino man ang tumulong. Ang kondisyon. Kung mabibigo siya, hindi na siya kailanman makakapag-practice bilang doktor. May inilabas siyang isang bagay na espesyal, isang lihim mula sa 1000 taon na hindi pa nakikita ng mga kanluraning doktor noong gabing iyon. Isang nakakagulat na balita ang kumalat sa mundo ng medisina sa Paris. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Bago magsimula ang kwento, hinihiling ko ang inyong libreng suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Oktubre 2022. Sa pagbaba ni Liana sa Charles de Gaulle Airport, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang pinto ng taxi. Nagtapos siya bilang summa cum laude sa Kolehiyo ng Medisina ng Unibersidad ng Pilipinas at natapos pa ang kanyang fellowship sa cardiovascular surgery sa Johns Hopkins sa Amerika. Ngunit sa sandaling ito, para siyang isang bagong pasok na estudyante sa medisina sa sobrang kaba. Sa Pitié-Salpêtrière Hospital po, awkward ang kanyang pagbigkas ng Pranses. Nang magtanong muli ang taxi driver, namula ang mukha ni Liana. Pagbaba sa harap ng ospital, huminga ng malalim si Liana. Isa sa pinakamatandang ospital sa Europa. Dito magsisimula ang kanyang bagong hamon. Pagpasok niya sa pangunahing pinto, isang walang katapusang pasilyo ang kanyang natanaw. Mabilis na naglalakad ang mga doktor na nakasuot ng puting Amerikana. Lahat sila ay nag-uusap sa wikang Pranses at naramdaman ni Liana na siya ay isang dayuhan. Excuse me po, saan po ang cardiovascular surgery department? Tanong niya sa isang nurse, ngunit isang malamig na tingin ang isinukli sa kanya. Pwede po bang ulitin sa Pranses? Pautal-utal na inulit ni Liana ang kanyang tanong sa Pranses. Inis na itinuro ng nurse ang direksyon. Kumatok siya sa pinto ng opisina ng cardiovascular surgery. Isang malalim na boses ang narinig mula sa loob. Pumasok ka! Pagbukas niya ng pinto, isang lalaking may kulay abong buhok at nasa katanghaliang gulang ang nakatayo habang nagbabasa ng mga dokumento. Siya si Professor John Louis Bernard, isang tanyag na pangalan sa cardiovascular surgery sa France. Ako po si Liana Reyes. Magsisimula na po akong magtrabaho ngayon. Itinaas ni Professor Bernard ang kanyang ulo at sinuri si Liana mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay puno ng malinaw na kawalan ng tiwala. Ang doktor mula sa Amerika na taga-silangan. Napangisi siya. Hindi ito Amerika. Kahit ano pa ang natutunan mo sa Johns Hopkins, hindi iyan uubra rito. Bumagsak ang puso ni Liana. Ngunit tiniis niya ito. Magsisikap po akong matuto. Matuto? Emp. Inihagis ni Professor Bernard ang mga dokumento sa kanya. Mag-obserba ka lang muna ngayon. Kailangan mo munang intindihin ang sistema natin. Sa kanyang unang pag-obserba sa operasyon, nakatayo si Liana sa isang sulok ng operating room. Ang ibang mga doktor ay mabilis na nag-uusap sa Pranses at tila sinasadya nilang gumamit ng mga salitang balbal. Malinaw ang kanilang intensyon na ihiwalay siya. Doktor ba talaga? Yang taga-silangan na yan?
bulong ng isa. Nagkunwari si Liana na hindi niya narinig. Ngunit naramdaman niya na parang may naputol sa loob ng kanyang dibdib. Nang dumating ang oras ng tanghalian, sabay-sabay na nagpunta ang lahat ng doktor sa kantina. Sumunod si Liana, ngunit walang sinuman ang nagyaya sa kanya na maupo. Mag-isa siyang kumain ng sandwich sa isang sulok na mesa. Bigla niyang naramdaman na maiiyak na siya. Sa Philippine General Hospital, nirerespeto siya ng lahat. Sa Johns Hopkins, kinilala ang kanyang galing. Ngunit dito, isa lamang siyang dayuhan mula sa silangan. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, lahat ng doktor ay umuwi na. Nagtaka si Liana. Hindi pa po ba tapos ang rounds? Ngumiti ang isang nurse. Nasa France ka. 5:00. Uwian na. Naiwan si Liana sa ospital at sinuri ang mga chart. Napakahirap ng mga terminolohiyang medikal sa Pranses. Nag-aral siya gamit ang isang diksyonaryo hanggang 9:00 ng gabi. Paglabas niya ng ospital, bumungad sa kanya ang gabi sa Paris. Kumikinang ang Eiffel Tower sa malayo, ngunit malamig ang kanyang puso. Pumasok siya sa isang maliit na kapihan sa malapit. Umorder siya ng kape at umupo sa tabi ng bintana. Bigla niyang na-miss ang Pilipinas. Okay ka lang ba? Tanong ng isang tao sa Pranses. Nang iangat niya ang kanyang ulo, isang matandang Ginoo na may puting buhok ang nakatingin sa kanya na may pag-aalala. Ah, opo. Okay lang po ako. Pilipino ka ba? Nagulat si Liana. Paano niyo po nalaman? Na ngumiti ang matandang Ginoo. Ang tatay ko ay isang historyador na nag-aral tungkol sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig, kaya nakikilala ko ang mga Pilipino. Ako si Henry Durand. Si Henry ay isang retiradong guro ng kasaysayan. Sa edad na 68, malakas pa rin siya. Umupo siya sa tapat ni Liana. Mukhang mahirap ang araw mo. Tumango si Liana. Kahit ngayon lang niya nakilala ang tao, kakaiba ang naramdaman niyang kapanatagan. Hindi po madaling mag-adjust sa bagong kapaligiran. Doktor ka ba? Opo, isang cardiovascular surgeon. Nagningning ang mga mata ni Henry. Kahanga-hanga. Nagtatrabaho ka ba sa Pitye Hospital? Unang araw ko po ngayon. Mapait na ngumiti si Liana. Malamig siguro ang pakikitungo sa iyo ng mga Pranses. Tumango si Henry. Kaming mga Pranses, medyo matagal bago magtiwala. Pero kapag naipakita mo ang iyong galing, kikilalanin ka rin nila. Marahan niyang tinapik ang kamay ni Liana. Huwag kang susuko. Laging sinasabi ng tatay ko, hindi raw sumusuko ang mga Pilipino. Naramdaman ni Liana na maiiyak na siya. Isang mainit na pag-alo sa isang dayuhang lupain. Pag-uwi ni Liana, humiga siya sa kama ng kanyang maliit na studio apartment. Tumingin siya sa kisame at nag-isip ang malamig na tingin ni Professor Bernard. Ang pangmamaliit ng kanyang mga kasamahan, ang hadlang sa wika, lahat ay parang isang bundok na kailangan niyang akyatin. Ngunit umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Henry. Hindi sumusuko ang mga Pilipino, kuyom ang kamao ni Liana. Tama, hindi ako susuko. Ipapakita ko sa kanila kung gaano ako kahusay na doktor. Sa labas ng bintana, kumikinang ang mga ilaw ng gabi sa Paris. Ang ilaw ng Eiffel Tower ay parang mga bituin. Ipinikit ni Liana ang kanyang mga mata. Bukas, magiging mas maganda kaysa ngayon. Hindi. Sisiguraduhin kong gagawin ko itong mas maganda. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Kalahating takot, kalahating pananabik. Ganoon kalalim ang lumipas na unang gabi niya sa Paris. Isang buwan na ang nakalipas mula nang dumating si Liana sa Paris. Araw-araw, gumigising siya ng 6:00 ng umaga. Kinakabisa niya ang mga terminolohiyang medikal sa Pranses at maagang dumarating sa ospital. Ngunit hindi pa rin bumubuti ang sitwasyon. Ngayon, nag-obserba na naman siya sa operating room. Hindi po ba tama na iligate ang blood vessel sa parteng ito?
Maingat na tanong ni Liana. Napangisi si Dr. Martin na siyang nagsasagawa ng operasyon. Ganyan ba sa Amerika? Iba rito, sinadya niyang magsalita ng mabilis sa Pranses sa NARS. Nagtatawanan sila habang gumagamit ng mga salitang balbal. Kalahati lang ang naiintindihan ni Liana. Naninikip ang kanyang dibdib. Oras ng tanghalian, mag-isa na namang nakaupo si Liana. Biglang huminto ang isang batang babaeng doktor. Isang babae sa cardiovascular surgery? Kahanga-hanga. May halong pangungutya ang kanyang tono. Ako si Marie, isang resident sa obstetrics. Umupo si Marie. Sa France, halos walang babaeng cardiovascular surgeon. Lalo na kung taga-silangan. Sumimangot si Liana. Kikilalanin ako dahil sa aking galing. Galing? Napangisi si Marie. Dito, hindi sapat ang galing lang. Ang cardiovascular surgery ay parang isang club ng mga lalaking Pranses. Tumayo siya at sinabi, mas mabuti pa sigurong sumuko ka na lang, kuyom ang kamao ni Liana. Nag-aapoy siya sa galit. Oras na ng rounds. Nagpaliwanag si Professor Bernard habang binibisita ang mga pasyente. Masipag na nagsusulat si Liana. Ano po ang plano ninyong gamutan? Para sa pasyenteng ito. Tanong ni Liana. Malamig siyang tiningnan ni Professor Bernard. Hindi mo kailangang malaman. Biglang nanghina ang loob ni Liana. Hindi po ba ako bahagi ng team? Team? Napangisi si Professor Bernard. Isa ka lang tagamasid. Nagtawanan ang ibang mga doktor. Namula ang mukha ni Liana. 7:00 ng gabi. Paglabas ng ospital, nagpunta si Liana sa kapihan kung saan sila magkikita ni Henry. Masayang siyang binati ni Henry. Kumusta ang araw mo? Umiling si Liana. Mahirap pa rin po. May problema sa wika at matindi ang diskriminasyon sa kasarian. Habang nagsasali ng tsaa si Henry, sinabi niya, may ikukuwento ako sa'yo. Sandali siyang nag-isip bago magsalita. 10 taon na ang nakalipas, may malaking nangyari kay Professor Bernard. Nakinig ng mabuti si Liana. Isang batang dayuhang doktor ang nagkamali. Isang simpleng operasyon lang sana. Pero namatay ang pasyente. Napabuntong hininga si Henry. Ang pasyenteng iyon ay ang mentor ni Professor Bernard. Nagulat si Liana. Kaya pala hindi siya nagtitiwala sa mga dayuhang doktor. Tama. Lalo na sa mga doktor mula sa Amerika. Ang doktor na iyon ay nagsanay din sa Amerika. Ngayon ay naiintindihan na ni Liana ang ugali ni Professor Bernard. Pero iba ka, sabi ni Henry habang tinatapik ang kamay ni Liana. Kailangan lang ng panahon. Matagal magbukas ng puso ang mga Pranses. Kinabukasan, mas maaga pang dumating si Liana sa ospital. Sinuri niya ang mga chart at pinag-aralan ang mga pamamaraan ng paggamot sa France. Biglang may kumausap sa kanya. Ang aga mo! Isang Pranses na may halong tuldik na Italyano. Si Professor Moretti. Nagsisikap lang po. Ngumiti si Professor Moretti. Sa Amerika, mas agresibo ang paggamot, tama? Opo. Nakatuon kami sa pagpapataas ng survival rate ng pasyente. Iba sa France. Mas mahalaga sa amin ang kalidad ng buhay. Umupo si Professor Moretti. Si Bernard ay partikular na konserbatibo. Pero may mga taong naniniwala na kailangan ng pagbabago. Nagningning ang mga mata ni Liana. Ganoon din po ba ang tingin ninyo? Oo naman. Pero kailangan mong mag-ingat. Komplikado ang politika rito. Sa operating room, isa na namang operasyon ang isinagawa. Nasa sulok pa rin si Liana at nanonood. Biglang bumaba ang heart rate ng pasyente. Arrhythmia! Sigaw ng nurse. Nataranta ang hepe, instintibong susugod sana si Liana, ngunit pinigilan niya ang sarili. Isa lamang siyang tagamasid. Ngunit patuloy na lumalala ang kondisyon ng pasyente. Kaya ko pong tumulong! Sigaw ni Liana. Sinamaan siya ng tingin ni Professor Bernard. Manatili ka lang dyan. Sa huli, na-stabilize ang pasyente.
Ngunit iyon ay isang mapanganib na sandali. Pagkatapos ng operasyon, sa locker room, nilapitan siya ni Martin. Kanina, akala mo makakatulong ka. Ano, nasa panganib po ang pasyente. Ano bang alam mo? Napangisi si Martin. Akala mo ba mas magaling ka sa amin? Isang babaeng taga-silangan? May naputol sa loob ni Liana. Ako ay mula sa Johns Hopkins. Johns Hopkins? Ano namang hebat doon? Hindi na napigilan ni Liana. May hangganan ba ang medisina? Hindi ba't ang mahalaga ay iligtas ang pasyente? Nanginginig ang kanyang boses. Suminghal si Martin at umalis. Naiwang mag-isa, tiningnan ni Liana ang salamin. Namumula ang gilid ng kanyang mga mata. Hanggang kailan kaya magpapatuloy ang ganitong pangmamaliit? 9:00 ng gabi. Nasa ospital pa rin si Liana. Binabasa niya ang mga journal para maintindihan ang sistema ng kalusugan sa France. Lumapit ang isang janitress. Hindi ka pa umuuwi? Marami pa po akong kailangang pag-aralan. Umiling ang janitress. Hindi ganyan katagal magtrabaho ang mga doktor na Pranses. Kailangan ko pong magsikap ng husto. Naawa ang janitress kay Liana. Laban lang. Darating din ang araw na kikilalanin ka. Isang maliit na pag-alo, ngunit malaking tulong iyon kay Liana. Habang pauwi, maganda ang gabi sa Paris. Ngunit mabigat ang kanyang puso. Masyadong makapal ang salaming pader. Dahil babae siya. Dahil taga-silangan siya. Dahil dayuhan siya. Lahat ay hadlang. Ngunit hindi siya maaaring sumuko. Ang pagnanais na magligtas ng pasyente, ang kanyang misyon bilang isang doktor, ang nagpapatatag sa kanya. Bukas, magiging iba. Hindi, gagawin kong iba. Muling nangako si Liana sa sarili. Nalalapit na ang taglamig sa Paris. Isang Lunes ng umaga, Nobyembre 2024, naglalakad si Liana sa pasilyo ng ospital tulad ng dati. Bigla, blag, narinig niya ang tunog ng isang taong bumagsak sa sahig. Lumingon si Liana at nakita ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakahandusay sa pasilyo. Nangingitim ang kanyang mukha. Tumawag kayo ng doktor. Sigaw ng isang nurse. Ngunit dahil maaga pa, walang ibang doktor sa paligid. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Liana. Tumabi kayo! Lumuhod siya sa tabi ng pasyente. Kinapa niya ang pulso, hindi na tumitibok. Cardiac arrest! Agad sinimulan ni Liana ang chest compressions. Mga galaw na paulit-ulit niyang sinanay sa Pilipinas at sa Amerika. 1, 2, 3, eksakto ang ritmo ng kanyang pagdiin. Dinala nurse ang defibrillator. Ako na! Ikinabit ni Liana ang mga pad. Nagbigay siya ng electric shock. Walang paring reaksyon ang pasyente. Muling sinimulan ni Liana ang compressions. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Biglang dumating si Professor Bernard. Anong ginagawa mo? Pasyenteng may cardiac arrest po. Hindi huminto si Liana habang sumasagot. Pangalawang electric shock. Sa sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Nagsimulang gumalaw ang dibdib ng pasyente. Huminga siya. Buhay siya! Bulalas ng nurse. Nakahinga ng maluwag si Liana. Nanginginig ang buong katawan niya. Walang imik na sinuri ni Professor Bernard ang pasyente. At pagkatapos ay tumalikod at umalis. Ngunit nakita ni Liana. Bahagyang nagbago ang tingin sa mga mata ng propesor. Oras ng tanghalian, nagkakagulo ang kantina. Narinig mo ba? Kaninang umaga, iniligtas daw ng doktor na taga-silangan ang isang pasyente. Yung babaeng doktor? Bulungan ng mga batang residente. Pagpasok ni Liana, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Iba na ang tingin nila kumpara sa dati. Lumapit ang isang nurse. Ang galing niyo po kaninang umaga. Ginawa ko lang po ang dapat gawin. Mapagkumbabang sagot ni Liana. Biglang umupo si Professor Moretti sa mesa ni Liana. Narinig ko ang nangyari kaninang umaga. Sabi nila, kahanga-hanga raw. Sinuwerte lang po. Suwerte?
Ngumiti si Professor Moretti. Walang swerte sa CPR. Kailangan dyan ng galing. Ibinaba niya ang kanyang boses. May operasyon ako bukas. Gusto mo bang maging assistant ko? Nanlaki ang mga mata ni Liana. Talaga po? Oo naman. Tututol si Bernard. Pero operasyon ko naman ito. Sa wakas. Dumating na ang pagkakataon. Gabi, nakipagkita si Liana kay Henry. May malaki ka raw na nagawa ngayon, nakangiting sabi ni Henry. Kumalat na po pala agad ang balita, maliit na lungsod lang ang Paris. Lalo na ang komunidad ng mga mediko. Habang nagsasali ng alak, sinabi ni Henry. Gusto mo bang makilala ang anak kong si Sophie? Isa siyang pharmacist. At siguradong magugustuhan ka niya. Ako po. Interesado kasi siya sa kulturang Pilipino. Sandaling huminto si Henry. Gusto kong maging bahagi ka ng aming pamilya. Naantig ang puso ni Liana. Ngayon lang siya nakarinig ng salitang pamilya sa Paris. Kinabukasan, sa operating room. Suot ang scrub suit. Nanginginig na pumasok si Liana. Heart valve replacement ito. Paliwanag ni Professor Moretti. Nagsimula ang operasyon. Bilang assistant, inabot ni Liana ang mga instrumento at tumulong sa pagpapatigil ng pagdurugo. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Gusto mong subukang manahi rito? Biglang alok ni Professor Moretti. Nagulat si Liana, ngunit kalmado niyang hinawakan ang suture. Tumawid ang karayom sa tissue. Tumpak at mabilis ang kanyang mga galaw. Isang tahi, dalawang tahi. Natahimik ang buong operating room. Lahat ay nakatingin sa mga kamay ni Liana. Perpekto. Bulalas ni Professor Moretti. Saan mo natutunan ang ganyang teknik? Sa Johns Hopkins po. Pero sa Pilipinas ko pa lang po ito sinasanay. Pagkatapos ng operasyon, sa locker room, nagbulungan ang mga nurse. Grabe. Ang bilis niya talaga. Parang lumilipad ang mga kamay niya. Napangiti si Liana sa kanyang sarili. Sa wakas, naipakita niya ang kanyang galing. Ngunit malamig pa rin ang ekspresyon ni Professor Bernard. Moretti, paano mo siya naisali sa operasyon nang walang pahintulot ko? Operasyon ko naman iyon. Kahit na may mga patakaran sa ospital na ito. Nagtataasan ng boses ang dalawang propesor sa pasilyo. Mula sa malayo, pinanood sila ni Liana. Masakit sa loob niya na siya ang naging dahilan ng kanilang alitan. Noong gabing iyon, nanatili si Liana sa ospital hanggang gabi. Inaayos niya ang mga talaan ng operasyon. Nandito ka papala. Kinabahan si Liana. Magaling ang ginawa mo sa operasyon kanina. Isang hindi inaasahang salita. Pero huwag kang magmadali. Hindi ito Amerika. Habang tumatalikod, idinagdag ng propesor, ngunit patuloy kitang babantayan. Nagsara ang pinto. Tulala si Liana. Unti-unting natutunaw ang malamig na yelo. Weekend. Inimbitahan ni Henry si Liana sa kanyang bahay. Kayo po pala ang Pilipinang doktor na laging ikinukwento ni Papa. Masayang bumati si Sophie. Isang babae sa early 30s na may mainit na personalidad. Ito po ang asawa kong si Pierre. Magalang ding bumati si Pierre habang naghahapunan. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman ni Liana ang kapanatagan. Mahirap po ba sa ospital? Tanong ni Sophie. Unti-unti na pong bumubuti. Matagal, bago magtiwala ang mga Pranses. Pero kapag nagbukas na sila ng puso, kasama ka na nila hanggang dulo. Biglang hinaplos ni Henry ang kanyang dibdib. Okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Liana. Okay lang. Minsan ganito talaga. Dahil siguro sa edad. Ngumiti si Henry, ngunit nag-alala si Liana. Kutob ng isang doktor. Habang pauwi, kumikinang ang mga bituin sa kalangitan ng Paris. Nag-isip si Liana. Unti-unti, talagang unti-unti may nagbabago. Darating din ang araw na lubos nila akong kikilalanin. Ngunit bakit kaya? May bahagi ng kanyang puso na hindi mapakali. Patuloy na bumabalik sa kanyang isipan
ang maputlang mukha ni Henry. Malamig at mahalumigmig ang Disyembre sa Paris. Sanay na si Liana magbasa ng mga medical chart sa Pranses. Unti-unti na ring dumadami ang kanyang pakikipag-usap sa mga kasamahan. Isang umaga, tinipon ni Professor Bernard ang mga medical staff sa conference room. May espesyal akong sasabihin ngayon. Mas mabigat kaysa karaniwan ang kanyang ekspresyon. May mga nakakaalam na sa nangyari, 10 taon na ang nakalipas, at mayroon ding hindi. Natahimik ang conference room. Taglamig ng 2014, sumailalim sa isang simpleng operasyon sa puso ang aking mentor, si Professor Dubois. Nanginginig ang boses ni Professor Bernard. Isang batang doktor mula sa Amerika ang nag-opera. Puno siya ng kumpiyansa. Sandali siyang huminto, ngunit nagkaroon ng pagkakamali sa operasyon. Pumanaw ang aking propesor. Hindi makahinga si Liana. Iyon ang insidenteng ikinuwento ni Henry. Mula noon, hindi na ako nagtiwala sa mga dayuhang doktor. Tumingin si Professor Bernard kay Liana. Ngunit kamakailan, unti-unti nang nagbabago ang isip ko. Isang hindi inaasahang pag-amin. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Professor Moretti kay Liana. Ngayon lang nagsalita nang hayagan si Bernard tungkol dito. Bakit po kaya ngayon? Dahil sa'yo. Ang ipinakita mo ang nagpapabago sa kanya. Noong hapong iyon, ipinagpatuloy ni Liana ang kanyang pananaliksik. Iniaangkop niya ang hybrid surgery technique na natutunan niya sa Johns Hopkins sa Kalagayan sa France. Kung pagsasabayin ang catheter at thoracotomy, masipag na gumuhit si Liana sa kanyang notebook. Ano yan? Sumilip si Martin sa likod niya. Isang bagong paraan ng operasyon. Epektibo ito para sa aortic dissection. Aortic dissection? Napangisi si Martin. Masyadong mapanganib yan, lalo na sa mga matatandang pasyente. Pero sa paraang ito, maganda sa teorya. Pero iba ang realidad. Umalis si Martin, napabuntong hininga si Liana. Malayo pa ang lalakbayin niya. Gabi. Oras na ng pagkikita nila ni Henry. Pagpasok niya sa kapihan, nakaupo si Henry na maputla ang mukha. Henry, okay lang po ba kayo? Liana, medyo pagod lang ako ngayon. Pilit nang umiti si Henry. Medyo masikip ang dibdib ko dahil siguro sa panahon, sumeryoso ang mukha ni Liana. Kailan pa po yan nagsimula? Mga 1 buwan na. Pero kapag tumatanda, normal lang yan. 'Di ba? Nagpatingin na po ba kayo sa ospital? Naku, wala lang to. Ikinaway ni Henry ang kanyang kamay. Ngunit hindi mapakali si Liana. Nagbabala ang kanyang kutob bilang doktor. Tingnan ko po kayo sandali. Okay lang. Talaga. Iniba ni Henry ang usapan. Gustong-gusto ka ni Sophie. Itinuturing ka na niyang parang ate. Pilit na ngumiti si Liana. Ngunit hindi nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Kinabukasan, sa pasilyo ng ospital, nasaksihan ni Liana ang pagtatalo ni na Professor Bernard at Professor Moretti. Kailangan natin ng inobasyon, Bernard. Tumaas ang boses ni Professor Moretti. Mapanganib na kalimutan ng tradisyon. Hindi nagpatalo si Professor Bernard. Habang tayo ay hindi umuusad, umuunlad ang ibang mga bansa. Kaya ka ba nagdala ng dayuhang doktor? Napunta ang tingin ng 2 profesor kay Liana. Napayuko si Liana. May galing siya, sabi ni Professor Moretti. Hindi sapat ang galing. Kailangan niyang intindihin ang ating paraan. Malamig na sagot ni Professor Bernard. Tahimik na umalis si Liana. Ayaw niyang maging dahilan ng alitan ng 2 propesor. Pagbalik sa kanyang research room, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa hybrid surgery. Sa paraang ito, maililigtas ko kahit ang mga matatandang pasyente. Biglang sumagi sa isip niya ang maputlang mukha ni Henry. Isang masamang pangitain, 10:00 ng gabi, nasa ospital pa rin si Liana. Lumapit na naman ang janitress. Ginabi ka na naman. Marami pa po akong kailangang saliksikin. Anong pananaliksik ba yan at ganyan kakasipag? Isang bagong paraan para magligtas ng buhay. Ngumiti ang janitress. Swerte kami na may doktor na tulad mo.
Isang maliit na pag-alo, ngunit malaking tulong iyon kay Liana. Habang pauwi, tumunog ang kanyang cellphone. Si Sophie. Liana. Kaninang hapunan, muntik nang himatayin si Papa. Bumagsak ang puso ni Liana. Okay na po ba siya ngayon? Opo. Medyo bumuti na raw pagkatapos magpahinga. Pero nag-aalala ako. Dalhin niyo po siya sa ospital, bukas na bukas. Ayaw po ni Papa. Pilitin niyo po. Kailangan talaga. Pagbaba ng tawag, tumingala si Liana sa langit. Tinatakpan ng mga ulap ang buwan. Tila katahimikan bago ang isang bagyo. Huwag sanang may mangyaring masama kay Henry. Pakiusap. Taimtim na nagdasal si Liana. Ngunit marahil, nakatakda na ang kapalaran. Hindi pa niya alam ang mangyayari makalipas ang ilang araw. Tanging ang lumalaking kaba sa kanyang dibdib ang nararamdaman niya. Bukas, kailangan kong makumbinsi si Henry na magpa-check up. Nagmadaling naglakad si Liana. May determinasyon sa kanyang mga hakbang. Disyembre 15, 24, Sabado, alas 7 ng gabi. Isang masayang hapunan ang nagaganap sa maliit na apartment ni Liana. Kasama niya sina Henry, Sophie, at Pierre. Ang sarap talaga ng pagkaing Pilipino. Bulalas ni Sophie habang kumakain ng sinigang. Ngumiti rin si Henry. Ngunit hindi maganda ang kulay ng kanyang mukha. Henry, sigurado po ba kayong okay lang kayo? Nag-aalalang tanong ni Liana. Okay lang. Saglit lang to. Biglang napahawak si Henry sa kanyang dibdib. Namutla ang kanyang mukha. Ah! Sa isang sigaw, bumagsak siya mula sa upuan. Papa! Sigaw ni Sophie. Agad na lumuhod si Liana sa tabi ni Henry. Kinapa niya ang pulso. Mabilis at hindi regular. Tumawag kayo ng ambulansya. Nagmamadaling tumawag si Pierre. Sinuri ni Liana ang kalagayan ni Henry. Pinagpapawisan siya ng malamig at hirap huminga. Acute myocardial infarction, pero may kakaiba. Ang mga sintomas ay tila hindi lang simpleng atake sa puso. Dumating ang ambulansya. Sa Pitya Hospital! Sigaw ni Liana sa mga paramedic. Habang papunta sa ospital, mahigpit na hinawakan ni Liana ang kamay ni Henry. Laban lang, Henry. Ililigtas kita. Pangako. Malabong ngumiti si Henry. Para na kitang tunay na anak. Pagdating sa emergency room, sinalubong sila ng mga medical staff. Pasyenteng may myocardial infarction. Nag-utos ng mga pagsusuri ang ER doctor. Balisa na naghintay si Liana. Umiiyak si Sophie. Hindi pwedeng mamatay si Papa. Hindi siya mamamatay. Ipinapangako ko, sabi ni Liana, habang niyayakap ng mahigpit si Sophie. Makalipas ang 30 minuto, lumabas ang resulta ng pagsusuri. Si Professor Bernard mismo ang dumating. Seryoso ang kanyang muka. May kasamang aortic dissection. Namutla ang mukha ni Liana. Ang pinakadelikadong sitwasyon, kailangan siyang operahan. Sigaw ni Liana. Umiling si Professor Bernard. Masyadong mapanganib. Edad 68. At may aortic dissection pa. Kung ganoon, hahayaan na lang natin siyang mamatay? Nanginginig ang boses ni Liana. Palliative care ang pinakamainam. Malamig na sagot ni Professor Bernard. Hindi maaari. Sigaw ni Liana. Maililigtas siya sa hybrid surgery na sinaliksik ko. Teorya lang iyan. Subukan natin. May pag-asa pa. Nagtataasan na ang kanilang mga boses. Biglang dumating si Professor Moretti. Anong nangyayari? Nang malaman ang sitwasyon, nanlaki ang mga mata ni Professor Moretti. Hybrid surgery? Mapanganib. Pero may posibilidad. Moretti. Galit na sabi ni Professor Bernard. Sugal ito. Pero kung hahayaan natin siya, mamamatay siya. Desperadong sabi ni Liana. Lumapit si Sophie na umiiyak. Pakiusap. Iligtas niyo po ang papa ko. Lumuhod din si Pierre. Nakikiusap po kami. Siya na lang po ang mayroon kami. Tinitigan ni Liana ng diretso si Professor Bernard. Profesor,
Gusto niyo po bang maulit ang nangyari 10 taon na ang nakalipas? Natigilan si Professor Bernard. Iba noon. Pagkakamali iyon ng isang doktor na walang sapat na kakayahan. Pero iba ako. Puno ng kumpiyansa ang mga mata ni Liana. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang natutunan ko sa Johns Hopkins. Isang mahabang katahimikan. Napabuntong hininga si Professor Bernard. Kung mabibigo ka, responsibilidad mo. Alam ko po, habang buhay kang ipagbabawal sa komunidad ng medisina sa France. Tinatanggap ko po. Matatag ang sagot ni Liana. Sumingit si Professor Moretti. Tutulong ako. Hindi pwede, Moretti. Hindi ba't mas mahalaga na iligtas ang pasyente? Nagbulungan ang mga tao sa ER. Gagawin ng doktor na tagasilangan ang ganoong operasyon? Baliw na siya. Imposible. Ngunit hindi natinag si Liana. Tiningnan niya ang stretcher kung saan nakahiga si Henry. Nakasuot siya ng oxygen mask. Hinawakan ni Liana ang kamay ni Henry. Henry, naririnig niyo po ba ako? Bahagyang iminulat ni Henry ang kanyang mga mata. Ililigtas ko po kayo. Kayo lang ang nag-iisang taong naniwala sa akin noong dumating ako sa Paris. Mahinang tumango si Henry. Tiwala ako sa iyo, anak ko. Tumulo ang luha sa pisngi ni Liana. Nagsimula na ang paghahanda para sa operasyon. Nagbigay ng huling babala si Professor Bernard. Ang operasyong ito ay responsibilidad mo lamang. Naiintindihan ko po. Kapag nabigo ka, tapos na, magtatagumpay ako. Naglakad si Liana papunta sa operating room. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa halip, payapa ang kanyang puso. Para sa sandaling ito siya naghanda. Para kay Henry. Para sa taong naniwala sa kanya, kailangan niyang magtagumpay. Bumukas ang pinto ng operating room. Ang simula ng oras ng kapalaran. Puno ng tensyon ang pasilyo sa labas ng operating room. Lumapit si Professor Moretti kay Liana. Sigurado ka bang mag-isa mo lang itong gagawin? Opo. Kailangan kong panagutan ito. Matatag na sagot ni Liana. Pero kakailanganin mo ng tulong. Maingat na sabi ni Professor Moretti. Manunood lang ako. Kung talagang kritikal na, biglang dumating si Professor Bernard. Namumula ang kanyang mukha. Moretti! Kabaliwan ito! Kung may pagkakataong mailigtas ang pasyente, kailangan nating subukan. Hindi natin maaaring isugal ang reputasyon ng ospital. Umalingaw-ngaw ang boses ni Professor Bernard sa pasilyo. Humarap si Liana. Profesor, hindi po ito sugal. Kung ganoon. Ano? Misyon po ito ng isang doktor. Suminghal si Professor Bernard. Misyon? Ano bang alam mo sa sistema ng medisina sa France? Hindi ko man po alam iyon. Pero kilala ko ang pasyente. Hindi natinag ang tingin ni Liana. 10 taon na ang nakalipas nang pumanaw ang inyong mentor. Ganyan din po ba kayo sumuko? Nanigas ang mukha ni Professor Bernard. Iba noon, isang mahabang katahimikan. Inabot ni Professor Bernard ang isang dokumento. Pirmahan mo! Isang kasunduan na inaako mo ang lahat ng responsibilidad. Walang pag-aalinlangan. Pumirma si Liana. Kapag nabigo ka, hindi ka na kailanman makakapag-practice bilang doktor sa France. Naiintindihan ko po. Tumalikod si Professor Bernard at sinabi, hindi kita bibigyan ng swerte. Nagsara ang pinto ng operating room. Huminga ng malalim si Liana. Naghugas siya ng kamay at pinakalma ang sarili. Tiningnan siya ng mga nurse na nakasuot ng scrub suit na may kaba sa mukha. Talaga po bang gagawin ninyo? Tanong ng head nurse. Opo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Nakahiga si Henry sa operating table. Nagsisimula na ang anesthesia. Hinawakan ni Liana ang kamay ni Henry. Gigisingin ko po kayo. Pangako. Malabong ngumiti si Henry. Tiwala ako sa'yo. Tapos na ang anesthesia. Hinawakan ni Liana ang scalpel. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Magsimula na tayo. Nagsimula ang thoracotomy. Ang pagbubukas ng dibdib. Kasabay nito, inihanda rin ang catheter. Ito ang hybrid surgery.
Ngayon ko lang nakita ang ganitong paraan, bulalas ng isang batang residente. Nakatutok si Liana. Nasa harap niya ang puso ni Henry. Punit ang aorta. Mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan. Mukhang imposible ito, bulong ng isang nurse. Hindi natinag si Liana. Ipasok. Isang malinaw na utos ang kanyang binitiwan. Ngunit sa sandaling iyon, biglang sumirit ang dugo mula sa aorta. Nataranta ang lahat sa operating room. Patuloy na bumubuhos ang dugo. Mula sa observation room, binuksan ni Professor Bernard ang mikropono. Hindi pwede, sigaw ni Liana. Kung hihinto ako ngayon, mamamatay si Henry. Huli na. Masyadong malakas ang pagdurugo. Hindi na rin mapakali si Professor Moretti. Liana, delikado talaga yan. Ngunit hindi sumuko si Liana. Mabilis niyang diniinan ang bahaging dumudugo. Kasabay nito, hinanap niya ang ugat. Heto, natagpuan niya ang punit na ugat. Naalala niya ang espesyal na paraan ng pananahi na natutunan niya sa Johns Hopkins. Tumpak na gumalaw ang karayom. Isang tahi, dalawang tahi, unti-unting humihinto ang pagdurugo. Hindi ka panipaniwala, bulalas ng nurse. Ngunit hindi pa tapos ang krisis. Naging irregular ang tibok ng puso. Arrhythmia! Sigaw ng isa pang nurse. Tumutulo ang pawis sa noo ni Liana. Ngunit hindi siya maaaring huminto. Sumagi sa isip niya ang maputlang mukha ni Henry, ang mga luha ni Sophie. Pakiusap. Nagdasal si Liana sa kanyang sarili. Bigla. May naalala siyang natutunan sa Pilipinas. Laging sinasabi ng kanyang lola, kapag hindi ka sumuko, may lilitaw na daan. Muling nag-focus si Liana. Ipinasok niya ang stent. Kasabay nito, tinahi niya ang punit na aorta. Napakahirap gawin ang dalawang bagay ng sabay, ngunit hindi nanginginig ang mga kamay ni Liana. Lumipas ang oras. 3 oras, 4 na oras. Nagpatuloy ang tensyon sa operating room. Tahimik na nanonood na lang si Professor Bernard. Tila namangha siya sa galing ni Liana. Ganyang klase ng teknik. Bulalas ni Professor Moretti. Bihira. Yan, kahit sa Johns Hopkins. Sa wakas, natapos na ang pagtatahi sa aorta. Ngayon, kailangan nilang patibukin muli ang puso. Ang pinakamahalagang sandali, hinawakan ni Liana ang mga electric shock pad. Charge complete. Clear, ibinigay ang electric shock. Hindi gumalaw ang puso. Muli. Pangalawang shock. Wala pa ring reaksyon. Natahimik ang operating room. Tila sumusuko na ang lahat, ngunit hindi sumuko si Liana. Inihanda niya ang pangatlong shock. Habang inihahanda ang pangatlong electric shock, nagsimulang manginig ang mga kamay ni Liana. Iba na ito sa kanina. Charge. Nanginginig ang kanyang boses. Mula sa observation room, binuksan ni Professor Bernard ang mikropono. Tama na. 5 oras na ang lumipas. Hindi pa po! Sigaw ni Liana. Tiningnan niyang muli ang ECG monitor. May kakaiba. Isang napakaliit na alon ang nakikita. Sandali, ipinatong ni Liana ang kanyang kamay sa dibdib ni Henry. Mahina, ngunit nararamdaman niya. Sinusubukang tumibok ng puso ng kusa, magdagdag ng epinephrine. Iniksyonan ng nurse ang gamot, sinimulan ni Liana ang heart massage. Inayos niya ang ritmo ng pagdiin. 1, 2, 3, natahimik ang operating room. Lahat ay nagpipigil ng hininga at nanonood. Bigla, dugdug. Mahinang tumibok ang puso. Bumalik na ang tibok! Sigaw ng nurse na may halong tuwa. Ngunit hindi pa rin ito stable. Hindi alam kung kailan ito hihinto muli. Mabilis na nagpasya si Liana. May natutunan ako sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas. Nagulat ang lahat. Kung stimulate ang mga nerve points sa paligid ng puso, natagpuan ni Liana ang eksaktong lokasyon. Dahan-dahan siyang nag-apply ng pressure, kasabay nito, ipinagpatuloy niya ang paggamot gamit ang mga gamot ng kanluraning medisina
Isang paraan na hindi pa nasusubukan ng sinuman. Baliw na siya. Angan, paano niya gagawin yan? Bulong ng batang residente. Napatulala si Professor Bernard. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong pinagsamang paggamot. Lumipas ang oras. Unti-unting nagiging stable ang tibok ng puso. Tumaas na ang blood pressure. Normal na ang oxygen saturation. Sunod-sunod, naulat ng mga nurse. Ngunit hindi pa rin nag-relax si Liana. Hindi pa tapos. Sinuri niyang muli ang tinahing bahagi ng aorta. Walang tumatagas na dugo. Nasa tamang lugar din ang stent na ipinasok sa pamamagitan ng catheter. Malapit na. Nakahinga. Nang maluwag si Liana. Ngunit may isa pang problema. Hindi tumitigil ang pagdurugo. Patuloy na dumadaloy ang dugo mula sa isang maliit na ugat. Isang lokasyon na mahirap tahiin sa karaniwang paraan. Sandaling nag-isip si Liana at nagpasya. May espesyal akong paraan ng pananahi na natutunan sa Pilipinas. Isang maselang teknik na ginagamitan lamang ng pakiramdam sa dulo ng mga daliri. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-focus. Gumalaw ang karayom na parang sumasayaw. Tila gumagawa ng isang obra maestra. Isang tahi, dalawang tahi, tatlong tahi. Huminto ang pagdurugo. Perpekto! Bulalas ni Professor Moretti mula sa observation room. Saan niya natutunan ang ganyang teknik? 8 oras na ang lumipas, basang-basa ng pawis ang mukha ni Liana. Nanginginig na rin ang kanyang mga binti. Ngunit malapit nang matapos ang operasyon, ang huling hakbang ay ang pagsasara ng dibdib. Suture, please. Piniga ni Liana ang kanyang huling lakas. Tumpak at malinis niyang tinahi ang sugat. Tapos na ang operasyon, anunsyo ni Liana. At isang palakpakan ang umalingaw-ngaw sa operating room. Ang galing-galing niyo, sabi ng head nurse habang tinatapik ang balikat ni Liana. Bumukas ang pinto ng observation room. Pumasok si Professor Bernard. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Dr. Reyes. Tumayo ang propesor sa harap ni Liana. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong operasyon. Isang sandaling katahimikan. Kahanga-hanga, isang papuri mula sa bibig ni Professor Bernard. Naramdaman ni Liana na maiiyak na siya. Inilipat si Henry sa recovery room. Umupo si Liana sa tabi niya. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Okay na po kayo. Tinupad ko ang pangako ko. Tumakbo sina Sophie at Pierre. Buhay si Papa? Umiiyak na tanong ni Sophie. Opo, tagumpay ang operasyon. Kailangan na lang niyang magpagaling. Niyakap ng mahigpit ni Sophie si Liana. Salamat po. Maraming salamat. Lumuhod din si Pierre. Habang buhay po naming tatanawin na utang na loob ito. Umiling si Liana. Marami rin po akong natanggap mula kay Henry. Nagbabayad lang po ako. Lampas na ng 11:00 ng gabi. Nananatili pa rin si Liana sa tabi ni Henry. Narinig niya ang regular na tunog mula sa monitor. Stable na ang tibok ng puso. Bigla niyang naalala ang Pilipinas. Laging sinasabi ng kanyang lola, kapag ginawa mo ang lahat, tutulungan ka ng langit. Tila tinulungan nga siya ng langit ngayon. O marahil, ang pagmamahal ng lahat ng taong nagmamahal kay Henry ang lumikha ng himala. Muling hinawakan ni Liana nang mahigpit ang kamay ni Henry. Gumising na po kayo. Hindi ko pa po kayo na ipapasyal ng maayos sa Pilipinas. Sa labas ng bintana, nakita niya ang mga ilaw ng gabi sa Paris. Kinabukasan ng umaga pagkatapos ng operasyon, nagkakagulo ang buong ospital. Kumalat na ang balita tungkol sa operasyon kagabi. Nagtagumpay daw ang doktor na taga-Silangan sa isang imposibleng operasyon. Iniligtas daw niya ang isang pasyenteng may aortic dissection. Nagbulungan ang mga doktor at nurse. Nagpuyat si Liana sa silid ni Henry. Malalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Nagmulat ng mata si Henry. Liana, mahina, ngunit malinaw ang kanyang boses. Henry?
Gising na po kayo? Hinawakan ni Liana ang kamay ni Henry. Anak ko! Malabong ngumiti si Henry. Naluha ang mga mata ni Liana. Talagang buhay na po kayo. Pumasok si Professor Bernard sa silid. Kasunod niya ang ibang mga doktor. Susuriin ko ang kalagayan ng pasyente. Sinuri ng propesor si Henry. Unti-unti siyang namangha. Hindi ka panipaniwala. Ang bilis ng kanyang paggaling. Namangga rin si Professor Moretti. Mula sa kanyang kalagayan kahapon, isang himala na siyang nabuhay at ngayon ay ganito pa siya ka-stable. Tumingin si Professor Bernard kay Liana. Narinig ko na gumamit ka raw ng silanganing medisina sa operasyon kahapon. Opo. Ginamit ko po ang nerve point stimulation at isang espesyal na paraan ng pananahi. Paano naging posible iyon? Nagdududang tanong ni Martin. Nagsimulang magpaliwanag si Liana. Sa Pilipinas, matagal nang ginagamit ang mga konsepto ng hilot at mga ugat sa panggagamot. Nakikinig ang mga doktor. Kapag stimulate ang mga partikular na nerve point sa paligid ng puso, bumubuti ang sirkulasyon ng dugo. Pero, nai-apply iyon sa gitna ng operasyon. Umiling si Professor Bernard. Hindi ba mapanganib? Kung kanluraning medisina lang po ang pinanindigan natin, namatay na po si Henry, matatag na sagot ni Liana. Naging posible ito dahil pinagsama natin ang dalawang medisina. Natahimik ang silid. Biglang pumasok ang direktor ng ospital. Kasunod niya, ang mga mamamahayag. Kayo po ba si Dr. Liana Reyes? Tanong ng direktor. Opo. Ang operasyon kahapon ay talagang kahanga-hanga. Malaki ang interes ng media. Humarap ang isang reporter. Totoo po bang ito ang unang pagkakataon na pinagsama ang silanganin at kanluraning medisina sa isang operasyon? Hindi po ito ang una. Ngunit bihira itong subukan sa isang emergency situation na tulad nito, mapagkumbabang sagot ni Liana. Hindi po ba ito isang revolusyon sa mundo ng medisina sa France? Tanong ng isa pang reporter. Humarap si Professor Bernard. Masyadong malaking salita ang revolusyon, ngunit andali siyang huminto. Kailangan nating aminin ang dapat aminin. Ang galing ni Dr. Reyes ay pambihira. Nagulat ang lahat. Si Professor Bernard, hayagang pumupuri, tumakbo papasok si Sophie sa silid. Papa, niyakap niya si Henry at umiyak. Nag-alala ako. Patawad, Sophie. Hinaplos ni Henry ang buhok ng kanyang anak at tiningnan niya si Liana. Si Liana ang nagligtas sa akin. Ang pangalawa kong anak. Niyakap ng mahigpit ni Sophie si Liana. Pwede ka na bang maging tunay naming pamilya? Naantig ang puso ni Liana. Tila ngayon lang siya nagkaroon ng pamilya sa Paris. Pagsapit ng hapon, nagtipon ang mga tao sa auditorium ng ospital. May espesyal na presentasyon tungkol sa paraan ng operasyon ni Liana. Pinagsama ko ang presisyon ng kanluraning medisina at ang holistic approach ng silanganing medisina. Nagsimulang magpaliwanag si Liana. Ang mga pamamaraan ay makabago. Ngunit ang nerve stimulation ay 1,000 taong gulang na kaalaman. Nakikinig ng mabuti ang mga manonood. Kapag pinagsama ang dalawang ito, nagkakaroon ng synergistic effect. Nagtaas ng kamay ang isang doktor. Paano niyo po natutunan ang dalawang iyon? Dahil lumaki ako sa Pilipinas, natural na sa akin ang silanganing medisina. Ngumiti si Liana. Ang lola ko po ay isang manghihilot at natutunan ko ang pinakabagong medisina sa Amerika. Idinagdag ni Professor Moretti. Si Dr. Reyes ay parang isang tulay na nag-uugnay sa dalawang mundo. Pagkatapos ng presentasyon, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Lumapit ang mga batang doktor kay Liana. Gusto rin po naming matuto. Pwede niyo po ba kaming turuan ng East-West Fusion Medicine? Nagulat si Liana. Ilang araw lang ang nakalipas. Minamaliit siya. Lumapit si Professor Bernard. Dr. Reyes. Opo, Profesor. Nagkamali ako. Tiningnan kita ng may pagkiling. May sinseridad sa mga mata ng propesor.
Patawarin mo ako. Okay lang po. May dahilan din po kayo. Mainit na sumagot si Liana. Ngayon, magtulungan na po tayo. Ngumiti sa unang pagkakataon nang bukal sa loob si Professor Bernard. Gabi, parang pista ang silid ni Henry. Nagtipon ng pamilya at mga kaibigan dahil kay Liana. Nabigyan ako ng bagong buhay, sabi ni Henry sa lahat. Ngayon, pamilya na natin si Liana. Tinaas ni Pierre ang champagne. Para kay Liana! Mabuhay! Sigaw ng lahat. Masaya si Liana. Ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong init sa Paris. Pababa na ang araw sa labas ng bintana. Naging kulay ginto ang Eiffel Tower. Nag-isip si Liana, kapag nagtagpo ang silangan at kanluran, maaring mangyari ang himala. Walang hangganan ang medisina, tanging ang puso na nais magligtas ng buhay ang mahalaga. 1 linggo na ang nakalipas mula nang operahan si Henry. Lubos na nagbago ang kapaligiran sa ospital. Kapag dumadaan si Liana, lahat ay bumabati. Magandang umaga, Dr. Reyes. Masayang bumabati ang mga nurse. Magandang umaga rin. Ngumiti si Liana bilang tugon. Malaking pagkakaiba sa sitwasyon. 1 buwan lang ang nakalipas. Oras ng rounds, tinipon ni Professor Bernard ang mga medical staff. May espesyal akong anunsyo. Seryoso ang mukha ng propesor. Nakita ninyong lahat ang operasyon ni Dr. Reyes noong nakaraang linggo. Tumango ang mga staff. Sa mahabang panahon, malaki ang naging pagkakamali ko. Tumingin si Professor Bernard kay Liana. Minamaliit ko ang isang mahusay na doktor dahil sa aking pagkiling. Natahimik ang conference room. Sa pagkakataong ito, opisyal akong hihingi ng paumanhin. Lumapit si Professor Bernard sa harap ni Liana. Dr. Reyes, taos-puso akong humihingi ng tawad. At yumuko siya. Nagulat si Liana. Ang pinaka-prestihiyosong propesor sa France hayagang humihingi ng tawad? Propesor, okay lang po. Naiintindihan ko. Mainit na sabi ni Liana. Ngayon, magtulungan na lang po tayo. Lumapit din si Martin. Hihingi rin po ako ng tawad. Bilang kasamahan, nahihiya ako. Isa-isang humingi ng tawad ang ibang mga doktor. Naluha ang mga mata ni Liana. Sa wakas, kinilala na siya. Noong hapong iyon, nagtipon sa ospital ang mga mamamahayag mula sa mga pangunahing media outlet sa France. Ang rebolusyong medikal na inilunsad ng isang babaeng Asyanong doktor sa France. Iyon ang headline ng isang pahayagan. Sa press conference, kinakabahan si Liana. Paano ninyo napagsama ang silanganin at kanluraning medisina? Tanong ng isang reporter. Sa pagliligtas ng buhay, hindi lang iisa ang paraan. Sagot ni Liana, parehong may kalamangan ang silangan at kanluran. Konserbatibo ang komunidad ng medisina sa France. Nagkaroon po ba kayo ng mga paghihirap? Tanong ng isa pang reporter. Mahirap po noong una. Ngunit pinatunayan ko, sa pamamagitan ng aking galing, kinuha ni Professor Bernard ang mikropono. Malaking aral ang itinuro sa atin ni Dr. Reyes, na dapat nating itapon ang ating mga pagkiling at magkaroon ng bukas na isipan. Pagkatapos ng press conference, tinawag ng direktor si Liana. Reyes, may mahalaga akong alok sa opisina ng direktor. Isang nakakagulat na balita ang kanyang narinig. Hinihiling ng French Society of Cardiology na magbigay ka ng isang espesyal na presentasyon. Ako po? Opo. Tungkol sa East-West Fusion Medicine. Hindi makapaniwala si Liana. Magpepresenta sa pinakamataas na lipunan sa France at gusto ka ring imbitahan ng European Society of Medicine bilang isang guest speaker. Ngumiti ang direktor. Ngayon, ikaw na ang pinakapinapanood na doktor sa Europa. Makalipas ang ilang araw, na-discharge na si Henry. Puno ng mga bulaklak ang kanyang silid. Sigurado po bang okay na kayo? Nag-aalalang tanong ni Liana. Dahil sa'yo, nabigyan ako ng bagong buhay. Hinawakan ni Henry ang kamay ni Liana. Habang buhay kong tatanawin,
Nautang na loob ito. Naluha rin si Sophie. Ate, maraming salamat. Ate? Nagulat si Liana. Pamilya na tayo ngayon, di ba? Nakangiting sabi ni Pierre. Isang maliit na send-off party ang ginanap sa lobby ng ospital. Lumabas ang lahat ng medical staff para ihatid si Henri. Mag-ingat po kayo! Bumalik po kayo! Kumaway si Henri. Salamat sa inyong lahat. Lalo na kay Dr. Reyes. Lumapit si Professor Bernard. Ginoong Henri, mapalad ka. Nakilala mo ang pinakamahusay na doktor. Tumango si Henri. Alam ko po. Isang anghel si Liana. Nang bagisang anghel si Liana. Nang bagisang anghel si Liana. Isang linggo ang lumipas, ginanap ang kumperensya ng French Society of Cardiology sa isang grand ballroom ng isang 5-star hotel sa Paris. Dumating ang mga doktor mula sa iba't ibang bansa sa Europa. Tumayo si Liana sa entablado. Daan-daang tao ang nakatingin sa kanya. Ang pagsasanib ng silanganin at kanluraning medisina, isang bagong posibilidad. Iyon ang pamagat ng kanyang presentasyon. Walang hangganan ang medisina. Nagsimulang magsalita si Liana dahil ang layunin ay iligtas ang pasyente. Nakikinig ng mabuti ang mga manonood, ang presisyon ng kanluraning medisina at ang holistic view ng silanganing medisina. Kapag nagtagpo ang dalawang ito, isang himala ang nangyayari. Ipinakita sa screen ang video ng operasyon ni Henry. Ang pasyenteng ito ay may 5% na tsansang mabuhay. Ngunit dahil sa fusion medicine, nailigtas siya. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Oras na para sa mga tanong. Paano ninyo natutunan ang dalawang medisina? Tanong ng isang doktor mula sa Germany. Ipinanganak ako sa Pilipinas, kaya natural kong nakagisnan ang silanganing medisina at natutunan ko ang kanluraning medisina sa Amerika. Malaking asset ang pagkakaroon ng karanasan sa dalawang kultura. Nagtaas ng kamay ang isa pang doktor. Magpapatuloy po ba kayong magtrabaho sa France? Opo. Ito na ang aking tahanan ngayon. Ngumiti si Liana. Gusto kong maging tulay na nag-uugnay sa France at Pilipinas. Pagkatapos ng presentasyon, isang standing ovation ang sumunod. Nagdagsaan ang mga doktor kay Liana. Pwede po ba kayong pumunta sa aming ospital? Gusto naming makipagtulungan sa isang research project. Umulan ng mga alok. Noong gabing iyon, naglakad si Liana sa tabi ng Seine River. Tumunog ang kanyang cellphone, isang tawag mula sa Pilipinas. Dr. Reyes? Mula po ito sa Philippine General Hospital. Hello po. May alok po kaming pagbabalik sa bansa. Isang pambihirang kondisyon. Sandaling nag-isip si Liana. Salamat po. Ngunit mayroon pa po akong kailangang gawin dito. Sa po. Opo. Ito na po ang aking tahanan ngayon. Pagbaba ng tawag, tumingala siya sa langit. Kumikinang ang mga bituin. 2 buwan na siya sa Paris. Pagkatapos malampasan ang pagkiling at diskriminasyon at makamit ang pagkilala. Hindi ito naging madaling daan, ngunit nagtagumpay siya. Simula pa lang ito, mas marami pa akong buhay na ililigtas bilang isang tulay ng silanganin at kanluraning medisina. Marso 2025, dumating na ang tagsibol sa Paris. Puno ang main conference hall ng Pitié-Salpêtrière Hospital. Isang espesyal na araw. Umakyat sa entablado ang direktor ng ospital. Ngayon, gagawa tayo ng isang makasaysayang anunsyo. Nakatutok ang mga manonood. Itinatalaga natin si Dr. Liana Reyes bilang isang full professor. Isang palakpakan ng umalingaw-ngaw. Hindi makapaniwala si Liana. 6 na buwan pa lang siya sa Paris. Propesor na siya at may mas mahalaga pang anunsyo. Ngumiti ang direktor. Itatatag natin ang Center for East-West Fusion Medicine. Ang mamumuno dito ay si Professor Liana Reyes. Nagbulungan ang mga tao sa conference hall. Ang ganitong sentro ay una sa buong Europa. Tumayo si Professor Bernard. Ang sentrong ito ang kinabukasan ng medisina.
Pagsasamahin nito ang mga kalamangan ng silangan at kanluran. Idinagdag ni Professor Moretti. Darating ang mga doktor mula sa buong mundo para mag-training dito. Umakyat sa entablado si Liana. Nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita. Salamat po. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Patutunayan ko na walang hangganan ang medisina. Noong hapong iyon, umulan ng tawag sa opisina ni Liana. Mula po sa UPPGH. Gusto naming gumawa ng isang collaborative program. Mula po sa St. Luke's, nag-aalok po kami ng isang physician exchange. Lahat ng malalaking ospital sa Pilipinas ay tumawag. Nag-isip si Liana. Paano niya pag-uugnayin ang Pilipinas at France? Bigla, isang magandang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Gagawa ako ng isang physician exchange program para sa dalawang bansa. Gabi, isang celebration party ang ginanap sa bahay ni Henry. Lubos nang malusog si Henry. May kulay na ang kanyang mukha. Propesor na ang anak ko! Buong pagmamalaking sigaw ni Henry. Naglabas ng cake si Sophie. Congratulations, ate! Nagbukas ng champagne si Pierre. Isa ka ng tunay na Parisian ngayon. Masaya si Liana. Tila nagkaroon siya ng tunay na pamilya. Lahat ito ay dahil sa inyo, lalo na po kay Henry. Dahil nagtiwala po kayo sa akin, hinawakan ni Henry ang kamay ni Liana. Salamat at naging bahagi ka ng aming pamilya. Isang linggo ang lumipas, binuksan ang Center for East-West Fusion Medicine. Dumalo sa opening ceremony ang Health Minister ng France. Ang sentrong ito ay magbubukas ng isang bagong kabanata sa medisina, sabi ng ministro sa kanyang talumpati. Pinalibutan ng mga reporter si Liana. Ano po ang inyong mga plano? Sa hinaharap, magligtas ng mas marami pang buhay. Sagot ni Liana. Sa pamamagitan ng pagsasanib ng medisina, ng silangan at kanluran. Anong mensahe ninyo para sa mga susunod na henerasyon ng mga doktor? Itapon ang pagkiling, magkaroon ng bukas na isipan. Dumating ang unang batch ng mga trainee sa sentro. Mga doktor mula sa Pilipinas, China, Japan at Vietnam. Gusto po naming maging tulad ninyo. Sabi ng isang batang Pilipinong doktor, na antig si Liana, na maging isang role model para sa iba. Kung magtutulungan tayo, kaya natin. Isang buwan ang lumipas, isang nakakagulat na balita ang dumating. Inirekomenda ka bilang kandidato para sa Nobel Prize in Medicine, sabi ng direktor. Nagulat si Liana. Hindi pa po ako sapat, mapagkumbaba ka. Binago mo ang kasaysayan ng medisina, sabi ni Professor Bernard. Isang gabi, nag-research si Liana hanggang gabi sa sentro. Sa labas ng bintana, kumikinang ang Eiffel Tower. Tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang ina, Liana. Anak, ipinagmamalaki kita. Masayang-masaya ako na natupad mo ang pangarap mo. Naluha ang mga mata ni Liana. Salamat po sa inyo, Nay. Kayo po ang nagsabi na huwag akong susuko. Ngayon, mangarap ka ng mas malaki pa, mainit ang boses ng kanyang ina. Isang taon ang lumipas. Naging tanyag sa buong mundo ang sentrong itinatag ni Liana. Dumating ang mga doktor mula sa iba't ibang bansa para mag-training. Iniligtas ko ang isang pasyente gamit ang paraan ni Professor Reyes, ulat ng isang doktor mula sa Amerika. Ginamit na rin namin ang fusion medicine sa aming ospital, sabi ng isang doktor mula sa Germany. Ipinagmamalaki ni Liana. Kumakalat sa buong mundo ang kanyang medisina at sa wakas, dumating na ang araw. Ang kasal ni Liana. Ginanap sa isang magandang simbahan sa Paris. Ang lalaking ikakasal ay isang Pranses na doktor na nakilala niya sa sentro. Si Henry ang naghatid sa kanya sa altar. Salamat at hinayaan mo akong gampanan ang papel ng isang ama, bulong ni Henry. Ako po ang dapat magpasalamat. Naluha si Liana. Si Sophie ang kanyang maid of honor. Si Pierre ang kumanta ng awit sa kasal. Dumalo rin sina Professor Bernard at Professor Moretti.
Maging maligaya ka, Professor Reyes. Bati ni Professor Bernard dahil isa kang taong lumilikha ng himala. Pagkatapos ng kasal, nag-isip si Liana. 2 taon na siya sa Paris. Nalampasan niya ang pagkiling at diskriminasyon. Nakamit ang pagkilala, nagkaroon ng pamilya, at natagpuan ang pag-ibig. Higit sa lahat, naging tulay siya na nag-uugnay sa silanganin at kanluraning medisina. Ito ay isang bagong simula. Magliligtas ako ng mas marami pang buhay, magtuturo ng mas marami pang doktor, at lilikha ng mas malalaki pang himala. Dahil sa medisina, talagang walang hangganan. Kumusta ang ating kuwento ngayong araw? Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like bilang libreng suporta. Maraming salamat sa inyong panonood.